Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos makumpleto ang gawain ng sistema, ginantimpalaan nito si Hao Xian ng isa pang nangungunang antas na experience card para kay Neza, na labis ikinatuwa niya. Hindi ko inaasahan na ang bawat gantimpala ng gawain ay magiging ganitong nangungunang antas na character experience card. Tunay ngang isang malaking kagalakan. Sa wakas, garantisado na ang aking kaligtasan. Napakaswerte ko. Matapos masaksihan ang ganap na kapangyarihan ni Hao Xian, ang Haring Unggoy ay nabighani rin. Lumuhad ito at napabulalas. Dakilang Ginoo, ikaw ang aking tagapagligtas. Pakitanggap mo ako bilang iyong alagad. Yumuko ito ng mababa, taimtim na nakikiusap na tanggapin. Nang makita ito, muling sinabi ni Hao Xian, tanggapin kita bilang alagad. Hindi naman imposible, ngunit kailangan mong matugunan ng isang kondisyon para pag-isipan ko ito. Nang marinig ito, ang Haring Unggoy ay naging masigla at sabik na nagtanong, pakiusap sabihin ninyo, gagawin ko ang anumang kondisyon na inyong itakda. Sa sandaling matapos magsalita ang Haring Unggoy, itinaas ni Hao Xian ang kanyang boses upang sabihin ang kanyang kondisyon, na may ngisi sa kanyang mukha. Ang kondisyon ay, sa hinaharap, hindi ka dapat magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa anumang bagay na kaibig-ibig. Sa tingin mo ba ay masyadong simple ang aking kondisyon? Nang marinig ang kondisyong ito mula sa kanya, ang Haring Unggoy ay naging bato sa kanyang kinaroroonan. Ang pagkabiglang ito ay hindi maliit para sa Haring Unggoy. Namutla ito at pinagpawisan ng malakas. Ay ito, anong klaseng kahilingan ito? Si Hao Xian ay ngumisi sa kanya, nang aasar at nanunuya. Hanggat sumumpa kang hindi makikipag-ugnayan sa anumang cute, tatanggapin kita bilang aking alagad kaagad. Dalawa lang ang pagpipilian mo, una, maging isang tunay na lalaki, o pangalawa, piliin na maging isang kakaibang prinsesa. Sa harap ng pagpipiliang ito, natagpuan ng Haring Unggoy na mas mahirap pa ito kaysa sa pakikipaglaban sa Bull Demon King ng 300 beses. Nanginginig ang Haring Unggoy sa pagpipiliang ito dahil labis itong mahirap para sa kanya. Sa isang banda ay ang kanyang likas na kagustuhan sa mga cute na bagay, at sa kabilang banda ay ang rurok ng sining pandigma na kanyang hinanggad sa buong buhay niya. Habang mas tumitingin ang Haring Unggoy, lalo siyang nalulungkot at pinagpapawisan ng malakas. Makalipas ang ilang segundo, hindi na niya kinaya at sumigaw, pasensya na, guro, hindi ko kayang isuko ito. Ang katwiran ng Haring Unggoy ay hindi kayang talunin ang kanyang sariling puso. Sa kabila ng kanyang pagsisisi, wala na siyang ibang paraan dahil hindi na niya ito mababago. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa pagtanggap, sinisisi ang kanyang sarili. Alam din ng Haring Unggoy na ang isang malakas na tao ay hindi dapat mahilig sa mga kakaibang bagay. Ngunit hindi ko kayang labanan, hindi ko talaga kayang labanan, naiintindihan mo ba? Nang marinig ang mga salitang ito mula sa isang Demon Lord na ang pangalan lamang ay nagpapanginginig sa mga pangunahing sekta sa takot, ngunit ngayon ay kumikilos na parang bata, hindi napigilan ni Hao Xian ang pagtawa sa eksenang ito. Ngunit pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang braso sa balikat ng Haring Unggoy at sinabi, nagbibiro lang ako, napakatanga mo talaga. Nang marinig ito, hindi maintindihan ng Haring Unggoy, at hinaplos ni Hao Xian ang kanyang ulo na nagsasabi, may karapatan tayong magustuhan ng anumang bagay, basta hindi ito nakakasakit ng sinuman. Tara na, bugbugin natin ang mga kaawa-awang hanggal na yun na nang ahas na kutsain ka. Nang sabihin ito ni Hao Xian, malamang na hindi niya napagtanto na siya mismo ang mang-uuyam sa isang tao sa hinaharap. Kung sino man ang manggahas na tawagin kang kakaiba, sasama ang iyong guro upang bugbugin ang hamak na taong yun. Nang marinig ang mga salitang ito, ang Haring Unggoy ay nanatiling tahimik, walang sinabi. Pagkatapos ay naglakad si Hao Xian sa unahan at sinabi, ano pang ginagawa mo riyan? Bilisan mo, masuner ang sumagot ang Haring Unggoy, opo. At tumakbo palapit sa kanya. Ang mga batang unggoy at ang iba pa mula sa sekta ay tumakbo rin palapit sa kanila. Taimtim na nakikiusap sa guro na payagan silang sumali, ngunit mahigpit niyang tinanggihan, na nagpapaliwanag na kapag mas maraming tao, mas mapanganib ito. Makalipas ang ilang sandali, nag-isip si Hao Xian, totoo nga, kailangan kong sabihin itong muli, ano nga ba ang nangyari sa mundong ito? Ang tagapag-alaga ng Haring Unggoy ay malinaw na isang kanluraning nilalang, gayon din ang mahika ng sekta master. Ngunit ang mga lokal ay tila walang kakaibang nakikita rito, para bang sanay na sila. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang mga kanluraning lihim na organisasyon ay hindi inaasahang sisilaki pagkalipas ng 700 taon,
Kaya ano ang nangyayari ngayon? Habang nalulunod siya sa kanyang pag-iisip, biglang lumitaw ang sistema, na ikinagulat niya. Tumalon si Hao Xian at minura, Diyos ko, hindi ka ba pwedeng tumigil sa paglitaw ng biglaan ng ganito? Hindi kayang ng puso ko ang mga biglaang pagkabigla na ganito, alam mo ba? Lumitaw ang sistema upang magbigay ng bagong gawain sa kanya. Ang ikatlong misyon ay nabuksan, at ang pangunahing nilalaman ay hanapin ang batang martial na Diyosa, ang misteryosong dalaga, at dagdagan ang potensyal ng 30%. Nang marinig ang gawain, seryosong nagkomento si Hao Xian, ang unang martial na Diyosa sa kasaysayan, ang misteryosong dalaga, ang kanilang mga reputasyon ay talagang nakakatakot. Lumipat ang eksena sa palasyo ng kaharian ng mga kababaihan, kung saan ang iba't ibang mahihigpit na magic formation ay nakakalat sa lahat ng dako. Sa loob, isang anino ang nakagapos ng mga kadena at hindi makagalaw. Ang figurang ito ay ang masamang Demon King, na palibutan at natataka ng mga makapangyarihang nilalang. Tumingala ito at ngumisi ng masama, gaya ng inaasahan mula sa isang hari ng isang bansa, hindi ka kasing antas ng mga maliliit na sekta at paaralan. Ang redhead na may nakakatakot na aura ay walang iba kundi ang reyna ng kaharian ng mga kababaihan, si Jinlin. Nagpatuloy siya, matapos ang 3 araw ng matinding labanan, sa wakas ay nahuli namin ang iyong Demon King. Hindi na kailangang lumaban pa, hindi ka na makakatakas. Ang ulo ng demonyo ay nagbago sa isang nakakatakot na anyo na kahawig ng ulo ng isang dragon, pagkatapos ay nagpatuloy siya, kahit maging isang tumpok ng buto ka, walang pagtakas, kapag nabuo na ang celestial na formation, ang buong mundo ng pag-aalaga ng immortal ay walang sinumang may kakayahang magpawalang bisa nito, may tiwala ako rito. Tumawa ng malakas ang Demon King, ang pinakamalakas na formation sa kontinente. Talagang hindi lamang ito isang reputasyon, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na tunay kong pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng kaharian? Nang marinig ito, nagulat siya at nagtanong, ano? Biglang lumitaw ang isang kakaibang special na ipo-ipo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi niya magawa. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang espasyo, kasing dilim ng tinta. Ang boses ng Demon King ay umalingaw-ngaw, kahanga-hanga, di ba? Ito ang kapangyarihan ng aking kaharian, ang kaharian ng kapangyarihan. Dito, ako ay banal, ang pinuno ng lahat ng nilalang, at ikaw ay maaari lamang sumuko sa aking kaayusan. Matapos magsalita, ang Demon King ay tumawa ng baliw at nagpahayag, talo ka na, mula ngayon, ang buong kaharian ng mga kababaihan ay magiging aking laruan, at syempre, kasama ka riyan, dagdag pa ng Demon King. Lumipat ang eksena makalipas ang 7 araw, sa labas ng kaharian ng mga kababaihan, matapos ang ilang paglalakbay, siya ay papalapit na sa kanyang destinasyon, bagamat ang kanyang alagad ay ilang hakbang na lamang ang layo, napilitan siyang ipagpaliban ang kanyang pagdating para sa isa pang araw. Ang Haring Unggoy ay kasalukuyang nagtatago sa likod ng isang maliit na bato at nagtanong, gusto ba talagang magbago ni Guro sa ganitong anyo? Masayang sumagot si Hao Xian, nagbago ka na ba? Bilisin mo para makita ni Guro. Ang Haring Unggoy ay nagbago sa isang cute at maliit na anyo, ngunit nakaramdam ng hiya. Mahilig ako sa mga cute na bagay. Ngunit hindi ba ito medyo sobra na? Namula ito at tinakpan ng kanyang mukha, napabulalas, Diyos ko, nakakahiya naman. Tumingin si Hao Xian dito at tiniyak, nahihiya ka sa ano? Hindi ba sinabi ko sa iyo na ito ay bahagi ng iyong pag-aalaga? Maiintindihan mo rin sa bandang huli. Pagkasabi nito, niyakap niya ng may pagmamahal ang Haring Unggoy at sinabi, may nagawa na ba akong masama sa iyo? Dapat kang magtiwala sa iyong guro. Gayunpaman, sa kailaliman ng kanyang puso, may madilim siyang iniisip, ginawa niya ito upang magdala ng isang espiritual na nilalang, na magbabawas ng tsansa na makatagpo ng malalakas na kaaway ng 50%, ngunit hindi niya alam na sa likod ng bato, may isang taong palihim na nanonood sa kanya, na may mapanganib at tuso ng ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, 2 figure ang lumapit mula sa likod ng bato, ang isa ay malaki at mukhang labis na mabangis, habang ang isa naman ay maliit at may hawak na tubo. Tila tusong tumatawa habang nagsasalita, mga Ginoo, medyo hindi pamilyar ang inyong mga mukha, malamang na mga bagong manlalakbay kayo rito, tama ba? Pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at tumawa ng malakas, tumingin kay Hao Xian at nagbiro, matapos ang mahabang paglalakbay, malamang na pagod na kayo, di ba?
Kaya naman kailangan ninyo rin ng lugar na mapagpapahingahan. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang hindi mabilang na masiglang libangan upang mapawi ang inyong mga alalahanin, mga ginoo. Nang marinig ang mga walang kwentang salitang ito, si Hao Xian ay nakatayo roon na naguguluhan. Pakiramdam niya ay ang kanyang isip ay nakabitin pa rin sa isang 2G network, hindi makasabay sa dalas. Hindi niya napigil ang isipin ang mga lugar sa Jungju kung saan nagtitipon ng mga matatanda upang magpakasawa, pinagpapawisan ng malakas. Ang mga lugar na iyon ay parang langit kapag pumasok ka. Ngunit parang umakyat sa langit kapag lumabas ka. Pinilit ni Hao Xian na kontrolin ang kanyang emosyon habang tahimik na nag-iisip. Hao Xian, ano ba ang iniisip mo? Hindi mo dapat dalhin ang iyong makamundong kahalayan sa simpleng mundo ng pag-aalaga ng immortal na ito. Iba itong kaharian, paano magkakaroon ng mga ganitong lugar dito? Malamang nagkamali ako. Habang nalulunod sa kanyang pag-iisip, biglang lumapit ang isa pang tao kay Hao Xian at inakit siya. Lahat ng aming mga batang magaganda at lahat ng 69 na posisyon ay umabot na sa sukdulang kaharian. Nang marinig ito, si Hao Xian ay naiwang walang masabi at nanigas sa kanyang kinaroroonan, parang isang inosenteng bata na may naguguluhang ekspresyon na parang Emperador Tekuda. Ngunit pagkatapos ay tumalon siya at tumanggi, hindi, binatilyo pa ako, alam ba ninyo na hindi pa ako kasal, at ayokong suportahan ako ng gobyerno, ang mga lugar na tulad niyan ay ipapadakip ng pulis. Nang makita ang pagtanggi ni Hao Xian, ang isa ay ngumisi ng malamig, pagkatapos ay nagpatuloy sa pang-aakit, ayoko talagang magtago ng anuman sa inyo. Pero sasabihin ko sa inyo ang isang kapanapanabik na katotohanan, ang kaharian ng mga kababaihan ay nasakop na ng aming Ginoong Dakila, maaari kayong pumili ng sinumang magandang babae sa buong lungsod. Nang marinig ito, si Hao Xian ay naging naguguluhan at nagpakita ng interes. Pagkatapos ay bumunot siya ng isang gintong perlas at nagpatuloy sa pagmamayabang, kung hindi ko ipakita sa inyo, hindi kayo maniniwala, tingnan ninyo ito, sa loob ng perlas ay lumitaw ang mga imahe ng magagandang dalaga na may nakakabighaning mga figura. Tumingin siya kay Hao Xian at nagsabi, ito ang lahat ng mga nangungunang kagandahan mula sa kaharian ng mga kababaihan, ano sa tingin ninyo, sapat na bang nakakasigla? Si Hao Xian ay natulala sa eksena, namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos ay narinig niya ang taong nagsabi, kung sa tingin ninyo ay kailangan ninyo ng higit pang kasiyahan, maaari ninyong ipagpatuloy ang pagpapasigla sa inyong sarili, mayroon din kaming kadalubhasaan sa lugar na ito, dahil lang hindi ninyo naisip, hindi ibig sabihin na hindi namin ito magagawa. Nang marinig ang mga kasuklam-suklam na salita ng mga hamak na taong ito, galit na sumagot ang Haring Unggoy, nagsawa na ba kayong mabuhay? Kayong mga halimaw, pagkatapos niyang magsalita, sinuntok ng Haring Unggoy ang isa sa kanila, na nagpalipad sa kanya ng basag ang mukha. Ang takot na individual ay nauutal, Iko, ano ang balak mong gawin? Huwag kang lalapit. Ang Haring Unggoy, na nagngangalit sa galit, ay sumagot, ano ang gagawin ko? Siyempre, tuturuan kita ng leksyon. Nang mapansin ni Hao Xian ang lumalaking sitwasyon, nakialam siya, tama na, may iba pa tayong dapat asikasuhin. Nagulat ang Haring Unggoy nang biglang pigilan siya ng kanyang guro na atakihin ang kasuklam-suklam na tao, at tumingin sa kanya ng may pagkalito. Biglang ngumisi si Hao Xian at hinawakan ang damit ng Haring Unggoy, pagkatapos ay hinarap ang isa pa, pasensya na, ang aking alagad ay hindi masyadong marunong sa asal, kaya nagkaproblema siya. Pagkasabi nito, mabilis niyang hinayla ang Haring Unggoy palayo, na sinasabing, hindi na kailangan ng anumang appointment, paalam na. Pinanood ng dalawang individual sina Hao Xian at ang Haring Unggoy na maglaho sa kalayuan, pagkatapos ay umupo upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang, talaga bang hahayaan natin silang umalis ng ganoon kadali? Tanong ng isa. Sumagot ang isa pa na may galit sa kanyang mga mata, hayaan mo na sila, ang mga duwag na tulad nila ay hindi ang hinahanap natin. Matapos tumakbo ng ilang sandali, dumating si Hao Xian sa isang lugar, sinundan siya ng Haring Unggoy na galit pa rin sa likuran. Nagngangalit sa pagkabigo, bumubulong ito sa sarili, bakit ang duwag ng aking guro? Napansin ni Hao Xian ang kilos ng Haring Unggoy at lumingon upang magtanong, anong problema? Galit ka ba dahil walang sinabi at tumakbo na lang ako? Hindi pinansin ng Haring Unggoy, lumingon at sinabi, hindi ko alam. Nang makita ito, nagpaliwanag si Hao Xian, kung totoo ang sinabi ng taong yon, na Ginoong Dakila at nasakop na nila ang buong kaharian ng mga kababaihan, bakit kailangan pa nilang palihim na mang-akit ng mga customer sa liblib na ilang na ito?
Pakiramdam ko ay nagkakalat sila ng impormasyon sa loob ng maliit na saklaw, naghihintay na may kumagit, maingat nilang inilatag ang bitag na ito. Nang marinig ito, natulala ang Haring Unggoy at naisip sa sarili, ay nako, ganun ba talaga ako kainosente? Ngunit totoo ba yun? Isang batang unggoy lang naman ako, bakit ko iisipin ng ganoon? Sa sandaling ito, si Hao Xian ay may galit na ekspresyon at nagsabi, ang kaharian ng mga kababaihan ay malamang na pain lamang para sa mga taong ito, sigurado akong may mas malalaki silang plano. Ngunit kahit na ano paman, ang mga hamak na ito ay dapat harapin ng lubusan, sa kasalukuyan, dalawa lamang sa kanila ang lumitaw, ngunit sino ang nakakaalam kung mayroon pang iba sa multi-level marketing scam group na ito, kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo ng padalos-dalos. Iyon ang dahilan kung bakit nagmadali akong tumakbo, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, ang Haring Unggoy ay naliwanagan at agad na lumuhad, iniyuko ang ulo at nagsabi, nagkamali ako, guro, na misunderstood kita. Inakala kong ikaw ang pinakaduwag na kuneho, ang pinakamatakot sa kamatayan, ang pinakamali ko ay ang ipagpalagay na ang iyong dating lakas ay isang pansamantalang ilusyon lamang. Ang mga salita ng Haring Unggoy ay hindi nagdala ng bigat ng isang banal na espada, ngunit bawat salita ay tumago sa madilim na puso ni Hao Xian, na hindi sinasadyang nagdulot ng patuloy na emosyonal na pinsala. Si Hao Xian ay tumawa ng pilit, na sinasabing, paano mangyayari yun, hindi pwedeng maging ganoon ang guro, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, si Hao Xian ay talagang tumakbo ng likas kanina, at napagtanto lamang ang problema sa bandang huli. Umaasa sa kanyang napakalaking talino upang baguhin ang kanyang landas. Matapos ayusin ang usapin sa kanyang uhaw sa dugo na alagad, sinabi niya, sige, wala nang oras para mag-aksaya, kailangan nating makapasok sa lungsod ng palihim at sorpresahin sila. Taimtim na tumango ang Haring Unggoy, susunod ako sa guro. Habang ang guro at alagad ay abala pa rin sa kanilang usapan, biglang may lumitaw sa likuran ni Hao Xian at nagsabi, hoy, kayong dalawang manyak dyan, saan kayo pupunta? Nagulat sa biglaang boses, lumingon si Hao Xian, at ang tingin ng babae ay puno ng paghamak at pagkasuklam, na parang gusto siyang lamunin ng buhay. Nagpatuloy siya, ang inyong mga kasama ay pinatay ko na, saan kayo pupunta? Napansin din ni Hao Xian na ang dalawang figure na hawak niya sa kanyang kamay ay ang parehong mga tao mula kanina, ngunit paano niya sila napaliit ng ganoon? Sa sandaling yun, ang sistema ay nag-abiso rin na siya ang misteryosong dalaga, ang target ng misyon ni Hao Xian sa pagkakataong ito. Matapos marinig ang nakakagulat na balitang ito, nagulat siya at pinagpawisan ng malamig. Sampain, siya ba talaga yun? Ngunit bakit siya narito? Tinitigan niya si Hao Xian, ang kanyang galit ay nadarama, itinuturing ninyong mga baboy ang mga babae, kayong mga hamak ay lubusang umabot na sa limitasyon ng aking ginang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, inilabas niya ang kanyang espada at inatake si Hao Xian. Nagpanik si Hao Xian at napabulalas, binibini, maaari mo bang pakinggan muna ang aking paliwanag bago ka umatake? Si Hao Xian ay nanginginig sa takot, parang mababasa na ang kanyang salawal. Ngunit ang Haring Unggoy, na udyok ng kanyang husay sa pakikipaglaban at mainit na ulo, ay sumagot, guro, bakit mo pa siya ipapaliwanagan? Tiyak na dahil sa kanyang mainit na ulo kaya siya nakaligtas hanggang ngayon. Sa kumukulong dugo, sumugod siya sa misteryosong dalaga, handang makipag-away habang nanunukso, kung magaling ka, halika, harapin mo ako.